Hello, hello, Aries Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 16 hanggang 22. So mga Aries, simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin sa mga mahal kong Aries ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Chariot card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Wands. In the area of what you need, meron po kayong the Six of Cups. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ace of Wands. In the area of your near future, meron po kayong the Eight of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. In your challenge, meron po kayong the Hierophant. Sa inyo pong fortune, meron po kayong the Five of Pentacles. Beautiful. Mamaya explain ko yan. In your divine messages, meron po kayong the Death card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Aries, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng likes and comments. Malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Kaya salamat po. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Wands. Very, very beautiful para sa iyo to, Aries, okay? Sabi dito, your hard work is paying off. Merong mga bagay na umaabante na. Merong mga bagay na talagang merong pinapatunguhan, may nararating, meron ka talagang nahihita sa mga pinagpapaguran na yan. So, wag kang masyadong mainip, wag kang masyadong matakot, wag kang masyadong mangamba dahil lahat ng pinagpapaguran mo ngayon ay may kapalit na kaginhawaan. Especially here, nasa fortune area mo, si Five of Pentacles. Talaga namang good news ito, kaya congrats para sa'yo. Meron po sa inyo talagang pagod na, hirap na, pero wala pa rin nakukuhang solusyon or outcome. Makakaasa ka with this sign, darating na yan. Okay? Congrats po. In your core energy, meron kang the Chariot card. Si Chariot card, Aries, ay nagbibigay sa iyo ng paalala na forward movement na tayo. Kung meron kang pinaghihirapan ngayon, naku naman, talaga namang makukuha mo yung matamis na pag-andar nito. Some of you are traveling this week ha. Parang meron kang ibabiyahe this week, maaring doon mo aasikasuhin yung reward or doon mo kukunin yung talagang pangkumpleto sa inaasikaso mo. So pag kailangan talagang lakarin mo na daw. Huwag ka daw mag-atubili. Pag kailangan ayusin na para marating mo na yung ending ng hirap na yan. But most definitely, this is really a successful journey. No? Talaga namang marami kang binitawan, marami kang sinakripisyo, marami kang tulog na hindi itinulog, marami kang mga pahinga na talagang inilaan mo sa paggalaw. This will be a good and fruitful outcome for you. The universe are telling you, ready ka na dito, handang-handa ka nang tumulay sa next level, and the universe is really supporting your every action this time. Ang clincher lang dito, Aries, talaga namang nasa kamay mo yung manibela eh. Ikaw ang aandar, ikaw ang kikilos. Kaya kung paandap-andap ka, lalo ka mabibigatan, di ba? Kaya kung dire-diretso ka dyan, mahanap mo yung mabilis at magaan na paraan para talagang matapos na or ma-let go mo na yung bigat. Okay? The Chariot cards being clarified by the Page of Wands. Talaga namang para sa'yo. Sa'yo ibibigay. Yun ang narinig ko. Sa'yo ibibigay. Tuwang-tuwa ka dahil yung pinaghirapan mo, naku, buti na lang nakuha ko. Buti na lang sa akin inabot. So kung ano naman tong isang bagong andar ng buhay mo, siguro this week, mag-i-start yung pagpasok ng bagong grasya. Ikaw naman iisipin mo, teka, kaya ko ba? Parang ang hirap-hirap pa. Parang ang daming kailangang ayusin. Ganun talaga. Pag may dumarating na bagong blessing, kailangan nating patunayan na kaya nating magpakahirap doon, maging successful doon, para magbunga siya. Ang importante dito,
ready kang sumuong doon sa adventure, doon sa challenge. Kasi ramdam mo na, ay kaya ko to, para mag-excel ako dito, parang chance ko na to. So, wag mong tanggihan ng grasya, yakapin mo, and you will see that every hard work will be in your favor. Okay? Congrats po. So, Aries, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga hinihintay mo this week na gusto mong matanggap na? Comment down below, i-manifest na natin yan para makuha mo, okay? Pag sinulat mo yan, the frequency and energy of that manifestation will come true para sa'yo. Congrats po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong King of Wands. Si King of Wands, sinasabi dito, mag-focus ka sa iyong mga plano. Okay? Meron kang planong buuin, tapusin, malikha, maipanganak, or ma-create this time. Kung yan man ay negosyo or career path or a change in your heart tungkol sa iyong mga ginagawa, kailangan daw talaga eyes on the prize at malinaw sa vision natin kung ano yung gusto nating mangyari. Huwag mo daw iindahin, Aries, yung bigat. Huwag mong iindahin yung mga dapat mong gawin or preparasyon para mangyari yan. Kasi kapag iniisip mo na, ay ang hirap-hirap naman, ay ang layo-layo pala nun, ay ang dami namang kailangang ipasa. Kapag iniisip mo yung bigat, lalo ka nawawala ng gana. Okay? So now is the right time for you to really put your eyes on the prize. Magkaroon ng lakas ng loob, tapang na ilaban siya. Kasi kayang-kaya mo siyang ipanalo. Okay? So, tanungin kita ngayon, ano ba yung mga planong yan na gusto mo talagang matupad na at ano din yung ginagawa mong katapangan para siya yung mangyari. Okay? Comment down below. King of Wands, you have the Nine of Pentacles. Sabi dito, make your life a living reality of your dreams. Okay? Meron kang pangarap, tinaman naman yung mga images natin, explain ko sa inyo. Meron kang pangarap, meron kang idea na gusto mong buuin. Pero sabi ni Nine of Pentacles, abot kamay eh. Kayang-kaya niya eh. Pwede niyang simulan ngayon, pwede niyang ituloy ngayon, at aanihin niya agad yung bunga. Ang kailangan lang ngayon ni Aries, magpakatapang ka daw para anihin mo siya. Okay? It's time for you to build your empire. Maging independent, maging financially free, financially stable sa buhay. Kayang-kaya mo yan. Kaya ngayon, pagtuunan mo daw ng pansin yung mga idea and plano mo. Okay? Napakaswerte mo. So, i-claim mo to. In the area of what you need, meron kang the Six of Cups. Alam mo, narinig ko dito ang kailangan mo. Parang kailangan mo nang ilabas yung mga resentments mo, mga kinikim-kim, mga puot or bitterness sa puso dahil sa mga bigat or pasakit na dinanas mo before. Baka hanggang ngayon dala-dala mo pa rin yan, kaya parang tinatawag ka talaga ng yung spirit guides na pakawalan na lahat ng galit, inis, sama ng loob, dismayadong feeling, or tampo, kahit kasing simple ng tampo, no? Kailangan daw makipagbati ka na sa dapat na taong kabatiin mo para yung frequency mo ay lumiwanag, luminis, at maging positive. Tinatawag ka dito to let go of the past and bring yourself a new chance to start over. At huwag mo nang balikan pa yung naging rason ng bigat or pain. May chance ka to have a new life. Kaya ngayon mag-focus ka sa mga bagay na pwede mong abutin, sa mga bagay na magpapa-excite sa'yo, kaysa yung babalikan mo pa yung mga pangit na hindi nakabalik-balik. Okay, Aries, importante yan for you. Isa-isip mo yan. Ramdam ko dito yung bigat, promise. Bigat nung daladalahin mo from the past. Pag pinakawalan mo yan, talagang tunay kang makaka-abante. Okay? Kasi wala ka ng hang-ups. Wala nang kumakadena sa'yo sa past mo. If you could just forget that and move on. Okay? Six of Cups. The King of Cups. Yes, sabi dito, wag emosyon ng pairalin, wag galit, wag inis, wag pagkairita, wag yung frustration, no? Kasi baka harangan ka niyan pagtagal. Kaya sabi dito, utak ang pairalin natin at wag dibdibin lahat ng bagay. Kapag medyo cerebral ka lang, alam mo yung utak lang talaga ang inaano mo, very logical ka lang, at hindi mo hinahalo yung emosyon mo sa lahat ng bagay, mas madaling matapos yung issue or mas madaling masolve yung problema. So your spirit guides are telling you, be mindful, be logical,
and refrain from being too emotional this time. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Wands. Si Ace of Wands, sinasabi dito, yes, may darating sa yung bagong simula. Bagong simula na kailangan nating ilaban, tanggapin, bigyan ng chance. Kasi not everybody, Aries, not everybody is given this kind of chance. Kung ano mang maliit yan or malaking chance, kunin mo. Nakita ko dito na yes, baka malula ka sa mga hard work, baka malula ka sa mga kinakailangan sa'yo o nire-require mula sa'yo na mga pagkilos or required sa'yo na credentials or work hours. Pero nakita ko dito na kayang-kaya mong pasanin tong kinakailangan para maganap ito. No? I'm hearing na syempre sa una mahirap, syempre sa una ang hirap-hirap mag-adjust, pero along the way magigets mo na parang ay dito ako, nag-enjoy na ako. Noong una, syempre, nakakapagod. Ano ka ba, tawag dito, parang hindi ka pahiyang sa nangyayari. Pero pagtagal, you will see the potential of this new opportunity. Kaya wag sayangin, wag i-take for granted. Maaring ito na yung chance mo for a better life. Okay? Ace of Wands is being clarified by the Eight of Pentacles. Meron kang dalawang 8 here is telling you are abundant. Meron kang abundant energy and power. So sinasabi dito na meron kang kakayanan na talaga namang pagyabungin, maging masagana ang buhay mo this time. In different aspect. Maaring sa negosyo, sa pera, sa love life, o kung ano man yan. But most definitely, meron kang abundant energy. Okay? So the Eight of Pentacles, clarifying our Ace of Wands, talaga namang work-related ito. No? Kaya po sa mga naghihintay dyan ng reading for bagong trabaho, ito yung sign for you. May darating na bagong opportunity sa work or sideline or negosyo na talaga namang kinakailangan natin talagang magbigay ng effort mag-push sa atin forward to our successful life. Okay? Ito na yung chance mo, so grab it, take it, deserve mo to. Okay? And for others naman po dyan, talaga namang meron kang energy to work on something na magpapaabante sa'yo sa isang proyekto. Congrats po. Okay? In your near future, meron kang the Eight of Pentacles. Yes, in the near future, ang tabayanan mo, 8 days, 8 weeks, or 8 months, talaga namang gamay na gamay mo na yung inaasikaso mong yan. Yung dating mabigat, yes, matrabaho pa rin, pero ngayon kayang-kaya mo na. Nadi-display mo na yung mga pinaghihirapan mo. Example, yung mga projects mo, talagang nadi-display mo na. And then, unti-unting lumalapit yung mga kliyente, dumadami yung mga referrals, at talaga namang meron ka ng matibay na reputasyon that people go for you para gawin yung trabaho for them. So, congrats. Talagang tumitibay ang iyong reputasyon at pangalan. For others, you'll be recognized for your hard work. Halimbawa, sa trabaho, bibigyan ka ng employee of the month o talagang nakuha mo yung daming quota. You are really the best in your field, kumbaga. And dito kitang-kita ko nag-excel ka. If you're waiting for a promotion or pagtaas ng sahod, if you are waiting for an approval sa isang training para regular ka na, the answer will be yes. Dahil sinipagan mo, ginalingan mo, merong mga taong nakakita ng potential mo and they want you to help them or to be with them dahil magaling ka daw. Congrats po, okay? Eight of Pentacles being clarified by the King of Wands. Leadership role ito. Dalawang king na dito, King of Wands and King of Wands, telling you na talaga namang meron taong kikilala sa iyong galing. This person is very open, very kind, very adventurous. Maaring role model mo itong taong ito, either boss mo, supervisor, or workmate o talaga namang nakakita ng iyong husay this time. At siya yung nagpa-viral or nagpa-hype ng iyong mga ginagawa. Kaya people around you also see kung gaano ka kagaling at kung gaano ka kahusay dyan sa ginagalawan ninyo. No? So, pasalamatan mo ang taong ito na maaaring maging tulay for bigger and better opportunity para sa'yo. Okay?
So Aries, sinasabihan ka rin dito na kapag nakikita na ng ibang tao yung galing mo, yung husay mo, dapat hindi lumaylay yung performance ha. Dapat hindi lumaylay yung gigil sa'yo, yung uhaw na talagang manalo, magtagumpay. Continue that fire within you na nag-aalab para patuloy na umikot at dumating sa'yo yung magandang bunga sa pinaghihirapan na ito. Okay? Good for you, i-claim mo yan. In your challenge, meron kang tatlo, kunin natin. Dark reflection. Sabi dito, harapin mo daw lahat ng kabulukan, lahat ng mga tinatago sa'yo na ilusyon or hindi katotohanan. Time na para palayain mo ang sarili mo sa lahat ng hindi totoo. And face the truth because the truth will really set you free at magiging malinaw na ang direction mo. Okay? You have journey inward. Tumingin ka daw, mag-reflect ka sa iyong puso. Alamin mo kung ano yung mga bagay na dapat mong tahakin. Ano ba talaga yung mga bagay na ayaw mo. Ano yung mga bagay na talaga namang gustong-gusto mo. Yun ang kailangan mong i-recognize at dapat malinaw yan para makalakad ka na at makahakbang ka na sa full potential mo. Okay? You also have inner cosmos. Embrace the light, first acknowledge the dark. Trauma seeing, go deeper. Yes, talagang kilalanin mo lahat ng pain, pasakit, trauma mo para makabitaw ka na dun. Para hindi na mabigat, okay? Para hindi na masakit. Especially here with the Six of Cups and the King of Cups. Kapag nakita mo na ng malinaw kung ano yung mga hang-ups mo, yung mga reason kung bakit parang nabibigatan ka, pag naputol mo yun, makakalarga ka na talaga. Masarap sa pakiramdam. Okay? In your challenge, meron kang the Hierophant. Sabi dito ng iyong spirit guides, sawa ka na sa, alam mo yun, yung parang feeling mo nakatali ka. Lahat na lang ng ginagawa mo, pinupuna, kinokorekt, dinidiktahan ka kung ano yung dapat gawin. Pag nagsasuggest ka, walang nakikinig or nire-reject ka, no? Nakita ko dito panahon na para kumawala ka sa isang bagay na kumulong sa'yo for a very long time at hindi ka binigyan ng chance na mag-grow or mapakinggan man lamang. Example, yung pamilya mo ay talaga namang pinipigilan kang gawin to, gawin yun, gawin yan. Parang wala kang laya, parang hindi ka makahinga. Narinig ko time na for you to really shine and grow. Ganon din halimbawa sa work mo. Kung halimbawa yung work na yan ay parang feeling mo wala ng advancement, walang tiwala sa iyo yung boss, tapos parang every time na meron kang magandang idea, hindi pinapakinggan, you feel so less of a person or less of an employee na parang, teka, meron akong pwedeng iambag pero bakit ayaw nyo ko pakinggan? Baka panahon na para kumawala ka sa maling sistema na yan and find your own path. You have movement here, no? Kung saan doon, alam mo mag-e-enjoy ka at doon ka mag-e-excel. Okay? Kitang-kita ko dito na huwag ka nang matakot pa or huwag ka nang mailang na hanapin talaga yung lugar, tao o sitwasyon na talagang swak sa'yo na hindi ka ikakadena at hindi ka mamaliitin. Okay? Yung talagang papahalagahan ka at iaangat ka din. Hierophant, the Five of Swords. Yes, super stressed na. Imbes na magkaroon ka ng maligaya at smooth sailing na buhay, parang feeling mo overcommitment ito eh. They want you to perform something na talaga namang hindi mo naman kayang gawin. Pero grabe yung pressure, grabe yung expectation. And you feel like I want to do the things on my own terms, on my own volition, on my own liking, ganyan. Kaya ngayon, panahon na, Aries, na pakawalan mo ang sarili mo sa lugar or sistema na ang dulot lang sa'yo ay pagkaliit or labis-labis na stress at problema. You deserve to go out there, to go out of your box and find your own success. Okay? Importante yan for you. In your fortune, meron kang solitude. In silence, peace prevails. Sabi dito, hanapin mo daw yung mga times na mag-isa ka sa kwarto, sa garden, sa park, kaya magbakasyon ka, o kaya kahit sa kotse, no? Because those times na mag-isa ka really is a big help para luminaw ang isip, mawala yung ingay ng paligid, at talagang mahanap mo yung tamang sagot sa iyong mga tanong at luminaw ang iyong perspektibo sa mga dapat mo pangharapin. Mahalaga at maganda yung mga panahong mag-isa ka para luminaw ang lahat. Okay?
You also have answering the call, the time is now. Yes, panahon talaga para kumilos, umabante, yakapin yung bagong bagay at talagang sumuong sa mga challenges because your spirit guides know na kayang-kaya mong ipanalo itong bagong journey na ito. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mailang, kayang-kaya mo yan. Okay? In your fortune, meron kang the Five of Pentacles. Sinasabi dito, Aries, ng yung spirit guides na tapos na this time yung struggle mo. Okay? Meron kang pagkalbaryo eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron kang hard work na talaga namang ending na, tapos na. Hindi ka na ganun mahihirapan. Once pasukin mo itong bagong bagay, syempre matrabaho yan, pero mas magaan to eh, kumpara dati. Or mas simple, kumpara before. And na-realize mo na, bakit ba ako nagstay sa isang mahirap na yon? Eh kayang-kaya pala dito, mas madali, mas mahusay, mas efficient. So, ngayon lalaya ka na sa struggles mo. If you have money struggles or body struggles or work struggles, this is a great indication. Ending na yan. Okay? Ramdam ko po may taong tutulong sa'yo this time para magkaroon ng solusyon, maybe a helping hand or someone talagang nag-appreciate sa'yo at tutulungan ka niya. Congrats po. The Five of Pentacles being clarified by the High Priestess. Okay? Ngayon, sabi dito, pagkatiwalaan mo ang galing mo, yung husay mo, yung power mo. And that is your ingredient para talagang makalagpas sa problemang iyan. Example, nag-i-struggle ka ngayon sa pera, pero na-realize mo, ay, parang kayang-kaya ko mag-YouTube. Parang masyado ako madaldal at makapalang fest para mag-vlog. Why not try ko yun? So, ginagamit mo yung kalakasan mo or yung kung saan ka magaling bilang armas para makawala sa struggle. So, syempre, kailangan na hard work dyan, kailangan sipagan, kailangan gawin. Pero dito ramdam mo na parang, ay, na-enjoy ko. Parang mas madali pala siya kumpara sa naisip ko. And then people around you can help you. Papahiramin ka ng camera, ng mic, o kaya tutulungan kang mag-open ng account sa YouTube, mga ganyan. So, kunin mo yung mga tulong ng iba, and then katigan mo ang iyong instinct dyan sa gagawin mo. Talagang lalaya ka sa problemang ito, sa bigat na ito. Kayang-kaya mo yan, Aries, okay? Example lang yun kanina ha, yung YouTube. Pero parang ganun yung dating na parang kung ano man yung balak mo simulan na bago, sa tulong ng iba, gagaan yan. At malalaman mo kung ano yung tamang gagawin. Okay? Congrats po and good luck. In your divine messages, meron kang emotions are running high. Yes, halo-halong emosyon sa darating na bago, sa pagkalimot sa past, sa haharapin mong gusto mong sungkitin, sa pagbabago sa trabaho or pinaghihirapan. Halo-halo yan, nakakagulo yan ng isip. Ang importante dito, Aries, ay paratilihing kalmado ang sarili, huwag sasabog, relax ka lang. Everything will work out for you, kaya huwag kang matakot sa mga struggles because the right people will help you this time. Okay? You also have adjustments are required. Matuto ka daw mag-adjust, mamaluktot, talaga namang maging flexible para magawa mo yung dapat gawin. Okay? Kung kailangan walang tulog today or walang break this week para matapos lang, no? O kaya kailangan ko manghiram, mga ganyan. Kailangan ipakita mo dito na gagawin mo ang lahat, matapos lang yung iyong plano at maani mo lang yung iyong bunga dyan. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Death card. Si Death card sinasabi dito ng yung spirit guides, panahon na para mag-transform ang life ni Aries. You have number 5 in your fortune area, signaling that change is coming in your life. Sabi dito, kailangan tapusin mo na yung dapat tapusin ha. Kung ano man tong bigat sa'yo o nagpapabagal sa'yo, halimbawa, responsibility sa family, responsibility sa pera, or lahat na lang ng bagay sa bahay, ikaw gumagastos, ikaw nagbabayad, to the point na parang bigat na bigat ka na. Sabi dito, tapusin mo kung ano man yung pabigat at kunin mo lamang yung kaya mo ngayon. Yung ibang responsibility na hindi mo na kaya, ipasa mo yan sa iba. Kailangan mag-transform ang life mo this week para mayakap mo na yung full potential ng mga bagong bagay. Okay? Sabi dito, paano daw natin mahaharap itong bagong journey kung takot kang tapusin yung past. So pag in-end mo na yung past, magsisimula ito. Talaga namang ending and new beginnings ito. Okay, Aries? Death card? The Fool card. Yes, napakasimple ng reading mo ngayon. Sabi,
Tapusin na yung nakaraan, i-end mo na yon, hayaan mo na magkaroon yun ng natural ending and begin anew. Okay? Huwag kang matakot magsimula ulit or mag-try ng mga bagong bagay. Dahil nakita ko, ready ka nang pumasok sa new cycle ng life mo. Okay? So out with the old, in with the new, yakapin ang mga bago kung saan walang struggle and alam mo kung ano yung mga gagawin mo. May tiwala ka na sa iyong sarili. Okay? Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang throne, position of authority. Sabi dito, meron kang dapat kausapin na talagang taong may magandang posisyon. Ito yung mga kings sa life mo and kailangan mo makuha sa kanila yung matamis na oo. Okay? You also have a rabbit, too much concern with sexual matters. Sabi dito, hinay-hinay ka lang sa mga gender roles, no? Kung kaya nila, kaya mo din. Huwag mo masyadong isipin yung limitasyon na meron ka. Okay? You have bird flying, news is on the way. Congrats po. Kung meron kang inaasahan na magandang balita, this is a confirmation, darating na siya. Okay? You have pineapple, reconciliation. Yes, magkaroon ka talaga ng pagbabati o pag-aayos sa mga bagay in your past para makabitaw na yan. Para gumaan na yung feeling mo. Patawarin na yung dapat patawarin or palagpasin na yung dapat palagpasin para gumaan na yung feeling mo at makapaglakad ka na ng mas magaan. Okay? Ang outcome ni Aries for March 16 to 22, the Fool card. Talaga namang bagong simula. Talagang you're charging forward on this new opportunity at ito yung bagay na ito ang magdudulot sa iyo ng pag-angat. No more struggle, no more pain, no more worrying, and you know in your heart na kapag dumating to, pag nakuha ko yan, pag sinimulan ko yan, alam ko gagaan na ang buhay ko. Ramdam mo to and you know when to strike and you know when to move. Pagkatiwalaan mo ang iyong desisyon, ang iyong sarili, kayang-kaya mo ito. Huwag ka rin daw kabahan, yun narinig ko. Huwag kang kabahan na yakapin tong bagong bagay o bagong tao na ito because siya talaga magbibigay sa'yo ng bagong saysay sa buhay mo. So don't be afraid. Charge forward. Chance mo na to. Take a leap of faith and do not look back. Okay? Full card. Dalawa kunin natin, the Four of Swords and the Page of Pentacles. Okay? Sabi dito, para hindi ka matakot sa bagong simula na ito, sa mga bago mong gagawin, edi aralin natin. Aralin mo daw mabuti itong gagawin mong bago. Alam ko nakakatakot kasi unfamiliar or talagang totally new sa iyo yung bagay na yan. So para hindi ka magkamali at magkaroon ka ng kaginhawaan or kumalma ang iyong puso, aralin mo daw mabuti. Yung pasikot-sikot na yan, basahin mo, i-practice mo or mag-research ka para alam mo yung pinapasok mo at mapanatag ka. Para hindi ka na matakot, para hindi ka mangamba kung ano mangyayari doon, paghandaan natin. I-prioritize mo daw to para magkaroon ng quick resolution. Okay? Sabi dito, huwag ka mag-alala, things will be better. Yung mga dati mong kinakatakot at pinapangambahan, masasolve na yan this time. May answered prayer ka dito, kaya isurrender mo na kay God. Huwag ka nang matakot, do not control things. Things will happen for you dahil destined ito for you. Okay? So Aries, napakaganda po ng inyong March 16 to 22. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.